Mula alegasyon ng term sharing hanggang planong umanong patalsikin ng Pangulo. Sunod-sunod na sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee kahapon. Pero sa lahat ng ibinatong alegasyon sa kanya, ang pinakapinalaga ng bise ang alegasyon na kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school. Nakatutok si Ian Cruz. Nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee, kasama sa inilahad na nagpakilalang dating bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ang naikwento raw sa kanya noon ni Attorney Ryan Ray Kilala na dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law at dati raw profesor ng bise noong nag-aaral pa ito noon. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Ang sinabing ito ni Madriaga, hindi pinalampas ni Vice President Duterte. Sa isang pahayag, sabi ng bise, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school, ang kanya raw pinaka-pinapalagan. Tinapos daw niya ang kanyang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ng anyay well-rounded life kesa academic excellence. Pero hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grades dahil madali naman daw makuha ang bare minimum nito, taliwas sa sinabi ni Madriaga. Hindi rin daw siya naging subject ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Attorney Kilala. Welta naman ng bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na nakakakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap dahil ni hindi raw sila makahabi ng kapani-paniwalang kasinungalingan lalo't higit ang pagsunod sa batas. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings laban sa kanya, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Sabi ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, inaasahan na nila ang mga ganitong reaksyon ng bise. Pero magpapatuloy daw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi naman ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam na sa House impeachment hearings daw banggitin ng bise ang mga pahayag nito imbes na sa press statement o press con ng kanyang mga abogado. Ang mga testimonya ni Madriaga, minaliit din ng abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo Jr. Hindi raw kapani-paniwala ang kanyang mga tinuran tulad ng pag-dispose umano ng 125 million na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang personalidad para malaman yun. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd Security Officer or OVP Security Officer, then pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, 'di ba? Baka kapani-paniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Maging ang pagsabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umunoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos, minaliit ng kampo ng bise. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot. Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun . At yun nga, kaninang umaga si Senator Amy Marcos nagpa-press con na at sinabi niya ng kasinungalingan lahat ng sinasabi ni Madriaga tungkol dun sa mga planong term sharing with BBM. Tingin ang kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa House Justice Committee. Ang totoong motibo niya
ay para makalabas ng kulungan. Kahapon sa pagdinig, tinanong na rin ukol dito si Madriaga, bagay na kanyang itinanggi. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.